Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Kumusta po kayong lahat? Inaasahan ng inyong lingkod na kayo po ay inaabot ng aking personal na dalangin sa bangkay naroon. Yung mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan, nasa apartment, nasa rentahan, nasa kampo, nasa trabaho, sa mga kayo naroon, mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, damin ninyo ang aking personal na dalangin na sana iigid na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan dahil malapit na weekend. Kayo iimbitahan ko para tayo ay mag-gangnam. Sinasabi ko eh. Pero gusto ko mga ka-Pilipino ay balita sa inyo na napaka-weirdo itong result na ito ngayon. Dahil, di ba lagi ko nire-report sa inyo ang mga nanonood, nagbubukas ang kanila mga Facebook para manood sa ating live broadcast. Mga ka-Pilipino, napaka-weird itong result today. Kahapon, ang result na nangunguna. Nice ko muna ibalita sa inyo, there are 72 countries na nanonood ngayon nakabukas at sumusubaybay sa loob ng kanilang mga Facebook. 72 countries. Mula sa 50 countries noong, kung matatandaan ninyo nung huli kong interviewin si Dondon Lanusa, that was September. Ang bansa na nanonood sa atin ay 50 countries. Nadagdagan mga ka-Pilipino, after a few months ng 22 countries, umabot na tayo sa 72 countries ang nanonood ngayon, sumusubaybay, nagbubukas sa loob ng kanilang Facebook, dito po sa ating himpilan, Utusan.tv, ang kauna-unahan sa kasaysayan ng internet television station sa mundo na nagbo-broadcast sa loob ng inyong Facebook. Mga ka-Pilipino, gawang Pilipino. Yan po ay si Calpito. At ito'y pwede kong may pagmalaki na wala pang gumagawa nitong ating ginagawa ngayon. At kung meron man, yan ay ginagaya na lamang ko tayo. Kaya inilagay ko sa aking mga posting, the world's first internet television station in the world, broadcasting inside your Facebook. At pwede ko pa rin idugtong na the first internet television in the world, dahil 2002 nagbo-broadcast na si Calpito. Inimbento ko na itong internet television station na ito, 2002, nung wala pang web TV, mga ka-Pilipino, nung dial-up pa lamang. At ngayon, napaka-weird ang resulta sapagkat kahapon, yung 72 countries na nanonood sa atin, ay nangunguna ang United States kahapon. Mga ka-Pilipino, ngayon ay nangunguna ang Saudi Arabia, pumapangalawa ang Australia. Mga ka-Pilipino, napaka-weird itong result na ito ngayon. Pumapangatlo ang US, pumapang-apat ang Philippines, pumapang-lima ang Canada, pumapang-anim ang UAE, pumapang-pito ang United Kingdom, pumapang-walo ang Japan, pumapang-siyam ang Kuwait, at pumapang-sampu ang Hong Kong. Yung mga iba, mga ka-Pilipino, ay kasama na sa 72 countries. At napaka-weird din ang result na YouTube, dahil tiningnan ko kanina sa analytics na YouTube, ay kahapon, ang mga nanonood na nangunguna ay Saudi Arabia sa YouTube, yung mga nagbubukas. Pero napaka-weirdo ngayon mga ka-Pilipino, ang mga nangunguna ngayon na nanood, nagbubukas sa YouTube, na kung saan ay nilagay ng inyong lingkod, ay nangunguna ang New Zealand. Pumapangalawa ang Greece, pumapangatlo ang Belgium. Yung pala, dami mga Pilipino ron, ano? Pumapang-apat ang Bahrain, pumapang-lima ang Singapore, pumapang-anim ang Laos. Isipin ninyo, nawala na yung Philippines dito. Pumapang-pito ang Saudi, pumapang-walo ang Nigeria, pumapang-siyam ang Brunei, pumapang-sampu ang Malaysia. At yung 101 countries na nanonood sa YouTube, yung pang 101 na naidagdag mula sa 100 ng isang araw ay ang Bahamas. So mga ka-Pilipino, yan po ang nais ko ibalita sa inyo.
hinggil sa Utusan.tv na kung saan ay nagpapasalamat ako sa inyo dahil nagsisimula ng ma-reach out natin ang mga OFWs all over the world na nagsimula sa zero, ngayon ay 72 countries mula nung maglunsad tayo ng broadcast. That was, kung hindi ako nagkakamali, February last year sa Utusan.tv. Mga Kapilipino, ngayong araw na ito ay isang karangalan na kayo ipapasyal ko. Kahapon, namasyal tayo sa New Zealand. Ngayon naman ay ipapasyal ko dito sa aking kapitbahay. How many hours drive from my studio? 3 hours and a half kung ikay lumilipad. Mula sa Los Angeles, California, mga Pilipino, ipapasyal ko kayo sa Las Vegas na kung saan ay doon matatagpuan ang paraiso kapag dumarating ang gabi. Millions of lights ang makikita roon. Mga Pilipino, isa sa mga ilaw na nagpapaningning na Las Vegas, wala iba kundi si Gina B na ating kakausapin. Hello, Gina B. Hello. Hello. Magandang tanghali po, Kuya Manny. Batiin mo ang 72 countries and 72 countries na nanonood sa Facebook at 101 countries ang nagbubukas naman sa YouTube. Batiin mo sa lahat sila. Inabati ko po lahat ang mga nakikinig at nanonood sa lahat ng mga bansa na nanonood at sumusubaybay kay Manny Calpito. Ito po si Gina B sa Las Vegas. Wow! Una ay gusto kong alamin, kumusta ang weather dyan? Anong oras na ngayon dyan? Ngayon ay 1:00 at 6 na minuto ng hapon. alauna sa is ng hapon. 70 ang pinakamataas. 70, di ba? Okay. At 43 ang pinakamababa. Kaya ako naitanong yan dahil kapag nagpupunta ako riyan, ayoko lobas ng hotel o kaya sa casino dahil mo ay nasa pugon. Napakainit. Pero ngayon ay maginaw, di ba? Maginaw. Ngayon is perfecto ang panahon ngayon, Kuya Manny. Aha. Ikaw, gusto ko malaman, taga saan ka sa Pilipinas sapagkat medyo, hindi ko malaman, mahagilap ang accent mo. Saan ka sa Pilipinas? Ang pinanggalingan ko sa Bicol ang magulang. Aha. Pero ang magulang ng nanay ko is Ilonggo, Bisaya. Okay. Ang nanay naman niya sa Bataan. So, ibig sabihin, kabuuan ka rin ng Pilipinas. Nasa Bataan, nasa Bicol, nasa Ilonggo. Kabuuan ka ng Pilipinas. Kaya pala, katulad kitang Batangos ang Ilong. Yeah. Kaya kaibigan ko ang Photoshop. Kailan ka nanggaling sa Pilipinas? 1993. Bata ka pa rito sa Amerika. Doblehin mo yung panahon o triple pa siguro ang aking pananatili sa Amerika. Pero hindi ako natutong mag-English. Bakit ganun? Ha? Di bali, mukha naman na kayong mestizo eh. Masaya talaga akong kausapin. Kaya ipagpaumanhin mo kung ako ay hagik-hik ng hagik-hik. Dahil yan ang aking nature. Ayoko na yung nakikreate ako ng wall between ng aking kausap. Para sa ganun ay wala tayong pagitan. Kung anong pagkakilala mo sa akin, ay gusto kong iyon ang pagkakilala mo. Sapagkat kapag ka masaya ang tao, syempre masaya din ng kanyang kausap. Ngayon, ilang taon ka na riyan sa Las Vegas? Ako ay nandito noong April lang. Tagalog ba o pwedeng Taglish? Kahit na Ilocano pa. Pero you can always go ahead with Taglish or English. Pwede kong pipilitin naman mag-English ako. Kung nahirapan ka sa Tagalog, go ahead with your English and I'm going to cope up with your English speaking. How long you been in radio sa Las Vegas? Ako noong October lang po ako sa radio dito sa Las Vegas.
But in the Philippines, were you a member of the broadcast people in the Philippines? Miyembro po ako ng mga tagapakinig ng DCRH. Wala, hindi ka pa sinisilang. Hindi ka pa sinisilang nung ako nag-anchor doon. Yeah. No, Yung mga simatar, di ba? Yung sumulat ng simatar, ay si Rodmar. Okay, napag-uusapan ng tungkol dyan, ano? Sumulat ng simatar ay naging talent ko yan sa Davao. Nagsimula yang si Rodmar, ang pangalan niya si Rodolfo Marchades. Dahil nga lamang way back 1975, siya ay namatay dahil sa nabaril sa Davao nung siya nagbalik. Kaya yung simatar na drama, si Wing Wing, Yeah. okay, nanggaling yung mga istorya yan sa akin sa Davao nung ako ay naroon at sumusulat ng 4 na serialized na drama. Napag-usapan na rin lang kasi yan. Nabanggit mo kasi DZRH eh. Di bibigyan kita ng background din. Karamihan ang mga talent na sikat sa drama sa DZRH galing sa akin sa Davao. Si Nick Di Guzman, naging talent ko yan. Doon nagsimula yan sa aking mga drama na sinusulat sa Davao. Si Rodmar, yun ang kasama kong writer sa DXMC Davao. So, mabalik tayo dyan sa mga nakaraan. Kaya, hindi ka pa sinisilang noon. Ayun, lola ko kasi yan, lagi naka-tune in. Oh, yeah. Huwag mo sabihin ako lolo mo. Kapag kami uuwi ng tanghali, pagka-lunch, di ba sa atin, may pang-umaga, may pang-hapon. Yan ang laging pinapatugtog sa radyo. Kaya laging napapakinggan yung ako, si Don Fausto Del Viero. Bibili din kong magkaroon ng kidlat sa katanghalian. Siguro naririnig mo yun, ano? Yeah. Okay. So, ang lola ko kapag hindi narinig ang programa sa DCRH, nagtatampo. Kaya kailangan meron kami palaging radyo. Dahil nga lamang umalis ako ng DCRH 1982. From Malacanang, tinukot ako, 1977, tinukot ako ng DCRH. Kaya nasa DCRH ako, 1977 hanggang 1982. At matapos noon, ay narito na sa Amerika at ito ay wala pa rin ibang ginagawa kundi magdaldal sa harapan ng mikropono sapagkat this is my best friend, ang mikropono. Yan ang pinaka na matalik kong kaibigan. Kaya huwag mong walain yung mikropono yan, magtatampo ako. Sa Pilipinas, wala kang karanasan na announcer? Wala po. Ako lang yung taga-sigaw ng nanay ko pag ako nagtitinda ng kakanin. Puto, kutsinta, pichi-pichi. Ang nasa malayo ay lumapit-lapit at ang nasa malapit ay bumili ng ticket at ang nakabili ng ticket ay dumikit-dikit. Sa aking pisngi ay libre ang kiss. Yan, ganyan. Okay, ngayon ay magtungo tayo sa buhay-buhay dyan sa Las Vegas. Bakit mo napili na mag-stay sa Las Vegas instead na mag-stay ka rito sa capital of the world na entertainment, ang Los Angeles? Sa halip ay sa Las Vegas. Bakit pinili mo Las Vegas? Kasi Kuya Manny, teritoryo mo na yung Los Angeles eh. Ito, teritoryo namin. Mahirap naman magkaroon tayo ng kabanggaan, di ba? So, actually, napunta ako dito sa Las Vegas dahil sa trabaho. Ano una naging trabaho mo, Rian? Huwag mo sabihin, hulaan ko, dealer ng casino. Binibiro lang kita para sa ganun ay maging masaya ang ating presentation. Okay, ano ang naging trabaho mo riyan before nagkaroon ka ng programa sa radio? Sa ngayon po, ang aking ginagawa is tumutulong akong i-promote ang mga boksingero. Mga boksingero na Filipino o mga ibang lahi. Yan ang una kong ginagawa o ginawa kasi hanggang ngayon, yan din ang ginagawa ko. Nagpo-promote kami ng mga events. So, ikaw pala ay kasama doon sa aking hulahok
Opo. Kung Yeah. ano ang trabaho ng kotse. Ano yung trabaho ng kotse? Trainer. Trainer. Kasi coach eh. Naku, Coach. nahirapan kang pumigap yata doon sa aking mga hulog. Oo nga eh, nag-review lang ako ng konti eh. Okay, ngayon ay nagpo-promote kayo ng mga boxer, naghahanap ng mga, kumbaga sa singer, naghahanap ng mga top of the line singer. Ngayon naman naghahanap kayo ng top of the line na mga boxers. Mga baguhan o mga pwede na maging pro ang inyong pinopromote? Mga amateurs at saka mga professional po. So, saan nyo ginagawa ang mga labanan? Dahil siyempre, kung nagpo-promote kayo, meron kayong area na kung saan ay naglalaban-laban itong mga hinahanap ninyo na mga magagaling na buksingero. Meron kami dito sa Las Vegas, meron sa Utah, may sa California din. Galing naman, ano? Kailan mo pa natuntunan itong ganitong? Babae ka pa man din. Ikaw ba may naintindihan sa job, uppercut, suntok, sangga? Yan ba naintindihan mo rin? Dahil kung siyempre kung promoter ka, alam mo yung saan manggagaling yung mga magaling na suntok. Naintindihan mo? Hindi ho masyado. Hindi masyado. Ang alam ko lang kapag yung ika-6 round na siya at na-knockout, talo. Kung tulog na matutulog. Yes. Okay. Bakit ka natatawa? Natatawa po yung aking guest dito, ang aking mga superstars. Meron ako ditong 2 kasama, mga pinagmamalaki kong mga talents na mga Pilipino. Kaya po ako napunta sa radyo kasi yung mahalaga ang media sa boxing promotion. Kapag ako nakipag-usap sa mga television o sa radio, masyadong mahal, hindi ko kaya. So, nung nag-inquire ako dito, sabi nila, Gina, alam mo, pwede kang maging host. At ititrain daw nila ako, tutulungan nila ako. So, ganun nagsimula ang radyo. Yeah. So, diyan ka na lamang nagsimula sa Las Vegas? Yes. Dito na ako nagsimula. Ngayon, magtungo tayo sa... Bago natin kausapin yung mga guests mo, dahil gusto kong suyuyin ang hinggil kay Gina B. Gina B ba ang pronunciation? Gina B or Juan? Kapag American po is B. Pero sa Pilipinas, anong tawag sa iyo doon? Pilipinas is Bea. Bea. Okay. Okay. Like Bea Alonso. Parang ganyan. Naitanong ko yan dahil baka magkamali ako ng pronunciation. Dahil yung apelyido ko kasi sa Pilipinas, Manny Calpito. Pero dito, pag tinatawag ako rito, Manny California 7. Oo nga naman, no? A shortcut ng California at yung Pito ay dyan naman hahanapin sa Las Vegas dahil dyan ang Lucky 7. Kaya palagay ko may panahon din mapupunta ako riyan. Kaya napunta ako sa California dahil sa apelyido ko eh. Baka naman mapupunta ako riyan sa Las Vegas dahil din sa apelyido ko na Lucky 7. Ano kaya? Ano sa palagay mo? may magiging trabaho kaya ako riyan? Gusto ko maging model. Pwede ba yan? Pwede rin po. Calpito talaga. Ano kayang model ang pwede natin gawin sa inyo? Knockout model. Wow! Di ba? Kapag nakita ako, mananockout sila sa... makita nila. Kaya knockout model. Ngayon, ay gusto kong malaman kung bakit dyan sa Las Vegas, noong mga una akong dumating dito, ay napakaraming ilaw sa gabi. Nitong lately, halos kalahati sa ilaw noong mga 10 years ago, ang nakailaw na lamang sa gabi. Bakit? Naitanong mo ba yan kung anong dahilan?
Nagtitipid ba ang Las Vegas? Or ano ang sitwasyon? Bakit kokonti na? Hindi naman kokonti, kundi nabawasan ang bilang ng mga ilaw, dagitab, na nakikita sa gabi sa Las Vegas. Baka po dumami na yung mga nag-apply ng model na galing sa Pilipinas. Kaya pinatay yung ibang mga ilaw. Para hindi na gaano makita. Hindi, ang siguro po dahil katulad ng sa Sahara Hotel, sarado sila ngayon. Kasi dahil sa economy. Okay. Yung nangyayari sa economics ng Amerika. Kaya medyo nagtitipid sila. Because of the global financial crisis siguro, ano? Ayun, siguro naka-apekto. Kasi nagtaka ako nito mga lately dahil kapag bumubungad ako, ay talagang very amazing. Nung una ko makita yan way back 1982. Pero nitong lately, ay hindi na gaanong nakailaw yung mga ini-expect ko na ilaw, dagitab, na nakikita sa gabi. Kaya ang tawag ko nga riyan noong una, wow, ito ang sadyang paraiso na hindi ko pa nakita. Baka naman naasanay na akong tumingin sa paraiso, kaya siguro medyo nung mabawasan ay nagkaroon ako ng panibagong expression ng damdamin. Ikaw ba ay masasabi natin na dyan sa Las Vegas ay nakita mo ang talagang hinahanap mo dito sa Amerika? Or may balak ka pa na pumunta sa mga ibang mga states? Nagustuhan ko na dito sa Las Vegas, Kuya Manny. Kasi dito talaga ang international na lugar. Ang tao, tinatawag nating transient. Kahit saan nanggagaling ang tao kapag gusto ng entertainment. Lalo na kung ang panahon, yung summertime, maraming tao. Hindi lang katulad sa California. Nabigla ako nung ako dumating dyan ng 1993. Hindi ko alam na marami palang mga Hispanic o Mexican. Ang akala puti at itim lang dito sa Amerika. Pero dito sa Las Vegas, ang maganda dito, yun nga, ito ang Capital Entertainment Diba? I disagree. Na the capital entertainment of the world is Hollywood. Oh, it's Hollywood. So it's ang Capital Entertainment or shows. Gambling capital of the world. The world. Yan. Mana pa? Hindi kita At any rate, dyan ba sa Las Vegas? Dahil, siyempre, ang competition dyan, dahil maliit maliit ang area, so very stiff ang competition. Hindi ba mahirap maghanap ng trabaho ngayon dyan? Hindi po kasi ako naghahanap ng trabaho, Kuya Manny. Mahirap. Ang trabaho naghahanap sa iyo. Kaya ako naitatanong ito dahil ang ating mga viewers ay para at least yung mga OFWs, alam nila kung alimbawa, magkakaroon sila ng pagkakataon na from Middle East, from Canada, from United Kingdom, from Singapore, Hong Kong, Asia, ay gusto nilang magtungo sa Amerika para at least may idea sila na ano ang natatagpuan na pagkakataon sa Los Angeles, ano ang natatagpuan pagkakataon sa Las Vegas, ano ang pagkakataon na natatagpuan sa New York, Chicago, or any states. Kaya ko naitanong yon. Dahil ang nakikita ko riyan ay very stiff ang competition sa trabaho. Yung mga casino, palagay ko yan ang pinaka number one na pwedeng puntahan na pag-applyan o trabaho na pagkakataon mapupuntahan dyan sa Las Vegas. Kaya kung naitanong yun. Kamusta naman ang real estate dyan? Dahil balita ko ay naapektuhan yung mga may-ari na mga tahanan, mga bahay sa pagkakaroon ng tinatawag na global financial crisis.
Naapektuhan po dito sa Las Vegas. Ang Las Vegas na itinatawag nating Sin City. Ito rin ang capital of second chances and the marriage capital of the world. Yung naman sa trabaho, kung ang pinipili nyo katulad ng mga production, sa mga assembly, electronics, I don't think this is the right place. Pero sa hospitality, katulad sa mga hotels, dito sa Las Vegas, yung mga dining, ang mga tourists, dito sa Las Vegas. Yun namang sa real estate, naapektuhan po dito. Mas mababa ang economy, ang rating dito, ikumpara natin sa California. Kaya depende po sa mga naghahanap ng trabaho, yung kung makakita sila ng trabaho o hindi. At kung ano ang pinipili nilang trabaho. Balita ko mansion yung bahay mo riyan. Mga ranging from how much ngayon? Para may idea ako dahil bumaba di umano ang range ng presyo ng mga bahay sa Las Vegas. Ranging from yung 3 bedrooms na walang swimming pool, 2 ang bathroom. Alam ko na, ewan ko lamang kung ikaw ay familiar dito, pero kailangan ko rin matanong dahil marami din tayong mga viewers dito sa Amerika. Gusto ko rin malaman na maipabot natin sa kanila kung ranging from how much ang mga real estate properties dyan ngayon. Doon, kahapon noon, nandun ako sa aking mga kaibigan sa 55 and older. Binili nila ang bahay nila mga 3 years ago. Nasa 300 plus. It's only 2-bedroom house, walang swimming pool. Nagkaroon ng bubble sale. Bumaba ang presyo ng bahay nila ng 180. So, from 300 to 180? Yes. So, kung may 180 ako ngayon, pwede akong bumili ng bahay, sorry, na 3 bedrooms, 2 bathroom. Parang ganon. Ang 2 bedrooms, yung isa ko namang kasama sa simbahan, nakabili po sila ng nasa 100,000 lang siya. Lang swimming pool. So, nagbabayad sila ng monthly ng $600. Ang ibig sabihin ay may swimming pool na yon. Wala pong swimming pool yan. Walang swimming pool. Yung bahay mo, magkano yon? Ako, dito nakatira ako sa hindi ko pwedeng sabihin No, sige, bali magkano, Bali magkano? Nasa lang po ako, nasa middle class lang naman. So, mga $500,000 or 1 million. Kasi ang middle class yata, $1 million Kasi dito sa Amerika, okay, ito mga kapilipino ang pwede kong sabihin sa inyo. Ang life dito sa Amerika, nagsisimula kaagad sa middle class. Wala ditong poor. Walang poor dito mga kapilipino, hindi sa pagyayabang. There's no such poor here in the United States. Kundi magsisimula ka agad dyan sa middle class. Tapos patungo na sa rich to wealthy. Yan. Hindi katulad sa Pilipinas na 10 ang kategorya ng buhay ng tao sa Pilipinas. 10. Imagine. Very, very poor. 10. Very, very poor. Very poor. Poor. Okay. Rich. Very rich. Very, very rich. Wealthy, very wealthy, very, very wealthy, and the richest among the richest, 10. So, yan ang sa Pilipinas. Kaya mayroon tinatawag na very, 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 very poor. Yan. So, alam mo na, tutuwa ako dahil, first of all, napakahirap. Okay, ito tinatawag ko na gumagawa ng sariling kapalaran. Napakahirap na magtungo sa show business, lalo-lalo na sa broadcasting. Dadaan ka sa butas ng karayom bago ka magkaroon ng programa sa Pilipinas. At ako'y nagagalak dahil gumawa ka ng sarili mong kapalaran na hindi ka na dumaan sa butas ng karayom, kundi dumaan ka sa ibabaw ng camel. Doon ka nakasakay. Hindi na sa karayom. So, ako'y natutuwa
Yan ang sinatawag na you can make your own destiny, not density. Salamat po. Napakahirap patawanin ito kasi. Di na. Okay. So, isang karangalan na ikaw ay nakakaugnay ko. At bago ko kausapin, total, 9 na araw itong ating interview eh. 9 na araw ang haba nito. Bago ko kausapin yung mga guests mo. Yan ang beauty ng Utusa.tv. Dahil ang tanging pwedeng mag-stop sa akin dito ay yung si Mang Calpito. Kapag si Mang Calpito, sinabi niya, stop! Manny, ayan, mag-i-stop na si Manny. Pero kung wala, ay abot tayo na 9 na araw. Ngayon, ay gusto kong alamin kung bakit naisipan ninyo akong bigyan ng tribute. Sa tarang buhay ko, na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Pinuntahan ko ba ang Google, pinuntahan ko ang diksyonaryo, at pinatranslate ko sa Tagalog kung ano ibig sabihin ng tribute. Anong naging dahilan bakit ako ay bibigyan nyo ng tribute sa 16 ng Pebrero, just after the Day of Cupid? Kasi po kayo ang aming, kasi ako ngayon na nasa broadcasting. Napaka-baby ko, you know. Tapos, ang una kong nakapanayam na napakalaki para sa akin is kayo kaagad. Akalaan yun, dumaan na ako sa likod ng camel. Kasama ko pa kayo, nandun kayo sa Jaguar. Okay, pagpatuloy. Tapos nandito pa ako ngayon sa Las Vegas, sa Sin City. Napansin ko dito sa Las Vegas, kahit na hindi pa ako masyadong active sa mga Filipino organizations, hindi pa masyadong nadidevelop ang ikumpara natin siya sa Los Angeles. Ang mga Pilipino dito sa, hindi ko naman ini-stereotype, mga nagtatrabaho sa kumpanya. Sa Los Angeles, karamihan sa inyo, ang mga Pilipino, may mga may-ari ng mga negosyo. Samantalang, kung dito natin gagawin sa Las Vegas, yung gawain natin sa Pilipinas, na napakaganda ng mga entertainment natin, napakasosyal, napaka-elegante, pwede naman tayong makipag-sabayan rin dito sa Las Vegas. So yun ho, nakita ko dito. Ngayon yung pagbibigay sa inyo ng tribute, binulungan ako ng ng Holy Spirit. Kasi nga, na mention niyo na rin sa akin na kahit na si Lisel Trinidad ng Philippine Times newspaper, naging talent niyo rin. Alam ko mas marami pang iba maliban kay Lisel na nanggaling na rin sa karunungan ninyo. Sana nga po mayroon akong malaking network na ipaalam sa kanila itong maliit na tribute at magkaroon pa sana to ng susunod pang mas malaking tribute para sa mga taong katulad ninyo na ipaalam natin hindi lang sa Pilipino kundi sa marami pang ibang kalahi o ibang lahi na meron tayong magaling na Manuel Calpito na kahit noon pang panahon ni Papa, Pope John Paul, nagkaroon din kayo ng magandang mga awards. Mas maganda ho kasing binibigyan ng parangal ang tao kung siyempre nabubuhay pa rin. Diba? Kaya kung mayroong mga nanonood na mga, alam mo, rinig ko yata, kamag-anak ko yan eh. Yung mga ganon, kamag-anak sila ni Kali 7, or 777. Kaya pala magandang lalaki sila dito sa Amerika, meron silang kadugo ni Manny Calpito.
Alam mo na nagagalak ako na malaman ko dahil first of all, siguro mas marami pa ang mga karapat-dapat kaysa sa akin. Sino nga ba naman ako na walang ibang hinangad kundi mag-public service. Walang ibang hinangad sa Amerika kundi ang gumawa ng kaparaanan kung paano ako makatulong sa ating bansang Pilipinas. So, natutuwa ako dahil sa kauna-unang pagkakataon ay mayroong Gina B na magbibigay ng tribute kay Calpito. At ako'y tinatanggap ko yan, Tinatanggap ko sa dahilan. Isa pa po dahil sa ang mga tagapakinig nyo talagang napakaganda ng mga sumusubaybay sa inyo, ang mga OFW natin. Hindi lang sa Middle East, kundi sa buong mundo. Dito sa atin sa Amerika, ang mga binibigyang parangal o kasayahan, karaniwan, dyan sa Hollywood, siguro naman meron din silang mga naging training o experience, pero kung talagang susuruin natin sila, may mga nakilala po ako dyan na hindi ko sila naging katrabaho. Mayroon ako noong negosyo at produktong galing din sa Pilipinas. Nagkaroon sila ng malaking handaan o selebrasyon dyan sa Hollywood. Pero isang beses lang nangyari. Hindi ko naman nakita yung pagpaparangal nila sa mga talagang nagpa-public service. Samantalang kayo, tingnan nyo yung hula hoop. Kahit nasabihin ninyong sometimes is below the belt, yung mga biro, yung ika-po naman niya o percentage nila is nilalaan ninyo katulad sa kay Jigs Nugent o sa iba pang nangangailangan. At saka kayo kung salita sa radyo at saka sa Skype, Tagalog. Alam nyo, mayroon ako ditong nakausap at gusto ko sanang ilagay sa radio ko. Ang sabi sa akin kaagad, hindi ako pwede sa radyo mo, sabi sa akin. Bakit po? Kasi Tagalog. Isang leader yan dito sa Las Vegas. Hindi ko nasasabihin ang pangalan. So sabi ko, salamat na lang po pala. Ganon. Hindi ko man sabihin na ako is patriotic. Pero sabi ko, di ba ang sabi ni Jose Rizal, ang magmahal sa sariling wika, ang di magmahal sa sariling wika, malansa pa sa isda. Sa pating. But then, naiintindihan ko naman na dito sa atin sa Amerika, syempre, banyaga, syempre, kailangan din natin magsalita rin ng English o Spanish para mag-cross naman yung ating goal, ang ating negosyo, para yung ating produkto o serbisyo, maibahagi din natin sa ibang mga tao. Alam mo, sa pag-aanalisa sa ating mga Pilipino, katulad ng ito ay tamaan na ang tamaan, at bato-bato, hindi na bato-bato sa langit, kundi bato-batong ipatatama. Ibinabato ko na talaga, ibinabatokal sa mga mukha nila. Hindi na yung bato-bato sa langit. Dito sa Amerika, ito, sana ay pakinggan ninyo ako. Kung sino-sino nagbibigay ng award, merong may-ari dyan ng beauty parlor, merong may-ari dyan ng negosyo, nagbibigay ng award na ang most outstanding businessman in the world, most outstanding public serviceman in the world. Sino yung mga ito? Ano ang kanilang authority na magbigay ng award sa mga ito? May-ari ng negosyo, anong nalalaman niya sa award na kanya ipagkakaloob? Pagkatapos bibigyan ka ng ticket pag bibili mo, para sa ganon ay mag-attend doon sa iyong affair. Mga kapalipino dito sa Amerika, napakarami ang mga ganyan. Kaya ilang beses ko nang inisnap. Susulat sila sa akin, Mr. Calpito, you will be awarded as so-and-so. Alam mo ang ginagawa ko? Tinatapon ko na lang sa basura yung kanilang mga invitasyon sa akin na awardan ako. Sapagkat, sino sila na mag-award sa akin? May-ari ng beauty parlor. May-ari ng negosyo riyan. May-ari ng kung ano-anong negosyo. Bibigyan ako ng award. Ano ang kanilang authority at
ano ang dignidad na kanila ibibigay sa akin. Eh samantalang si Calpito ay Hall of Fame awardee. 12 ang aking imbensyon na nakapatent sa Amerika. Mga kapilipino, 48 years na ako ay broadcaster na hindi pwedeng tumanggap ng lagay sa mga politiko. Sa katunayan, kakaisa ng Calpito ngayon na bumabatikos sa hindi magandang pamamaraan ng mga politiko sa ating bansang Pilipinas. Hindi ko binabatikos ang pamahalaan ng Pilipinas, sa halip minamahal ko ang gobyerno ng Pilipinas. Ang aking binabatikos ay yung mga humahawak sa ating pamahalaan, riyenda ng gobyerno ng Pilipinas. So, yan. Sana pakinggan ako ng mga nagbibigay ng award. Na huwag na kayo magbigay ng award. Ano ang inyong authority para magbigay ng award? Pabayaan nyo na mag-award sa kanila yung FAMAS. Pabayaan nyo na mag-award sa kanila yung... kapag ka-inawardan ko kayo, ingatan ninyo sapagkat ako ay may authority na magbigay sa inyo ng award. Sino-sino binibigyan ko ng award? Kapag naging guest ko rito, mga senador, binibigyan ko ng award. Sapagkat mayroon akong authority. Why? I am a Hall of Famer. I have 12 inventions. I have written books. And I have 48 years in broadcasting. At the same time, hindi nila makikita kung ano ang aking maitim na hangarin sa broadcasting sapagkat hindi nila ako malagyan, mga kapilipino. Yan. Kaya, wag na nyo akong iyain na bigyan ng award. Kaya ako nagagalak sa iyo, Gina, saludo sa iyo, dahil ikaw ang kauna-unahan, natatanggapin ko ang paanyaya na bigyan ako ng tribute. Iniisnab ko yung mga nagbibigay sa akin na kung ano-anong award. Hindi ko pinupuntahan. Eh, sino sila? Para bigyan ng award si Calpito. Eh, may-ari ng beauty parlor. Bibigyan ako ng award. Sus Maria Josep. Eh, bigyan na lang ako libre na manicure. Tatanggapin. Ay, may-ari ng negosyo. Eh, bigyan na lang ako ng trabaho. Huwag akong bigyan ng award. Mga kapilipino yan. Kaya, saludo sa iyo, Gina. Yung pang mga guest mo baka alis na. Kakausapin na natin or magdaldal pa tayo? Gusto ko pong isagutin yung nasabi ninyo. Napaka-dramatic niyo pala. Kaya kauna-unahan ka. Dapat sa inyo eh. Kaya kauna-unahan ka. Actor. Kaya kauna-unahan ka na aking pinagbigyan. Wala kayo, talaga palang serving kayo sa pagiging model ng 777 dito sa Las Vegas. Alam nyo, meron akong katrabaho at maggagawa daw kami ng television dyan sa Los Angeles. Tinanong ako, anong gusto mong ipangalan natin, Gina? Sa umpisa, ang sabi niya, dito muna kami sa Las Vegas. Bago itong radio. Sabi ko, kung sa Las Vegas tayo, ang gusto kong pangalan ng show is 1, 2, 3. Sabi niya, bakit? Kasi this is the city of numbers, city of money, city of 1, 2, 3. You know? So sabi niya, maganda. Ngayon, nung na-share ko sa kanya, yung dyan naman sa Los Angeles, para sa mga Pilipino, hindi po siya Pilipino, sabi niya, Gina, anong papangalan natin sa television? Ang sabi ko, ISLA, which is Isla. Wala akong alam sa kung anong nangyayari sa Pilipinas. Kasi kako ang isla is archipelago kapag marami na. Kasi ipifeature natin ang tradisyon ng bawat isla at saka yung character ng mga ng isla, ng tao, ng pamumuhay, ng anong nangyayari doon sa bawat isla. Nasabi ko yun kasi dahil sa nasabi ninyong sino ba ako na magbigay ng parangal sa inyo? Tinamaan ako eh. Laki ng buwan. Hindi parangal yan, kundi pagkilala. Iba ang parangal. Ang parangal ay yung award. Dahil tiningnan ko sa Google, alam mo, ginugol ko talaga yan, tribute. Tapos tinawag ko pa yung anak ko na master. Sabi ko, anak, ano bang ibig sabihin ng tribute? At nakita ko sa Google, nakita ko sa dictionary, ganito ang meaning.
you're gonna be very proud for that, dad, sabi niya sa akin, kasi you are still alive and they are giving you a tribute, sabi sa akin. So, kaya kita mo matagal na sumagot ako sa iyo. Itinaan ko pa kay Shirley sapagkat humingi ako ng mga payo ng mga kakilala ko. So, maswerte ka at maswerte ako na ako ay marami ang nag-iimbita sa akin. Sa katunayan, marami ang nagtataka, Kuya Manny Calpido, you are a media man. You're a veteran media man. But if I ask you somebody, you answer that I don't know him. Kasi mga Kapilipino dito sa aking komunidad, wala talaga akong kakilala. Wala akong kaibigan. Sapagkat, kapag na-interview ko isang tao, that's it. Hindi ko na ipa-follow up para makipagkaibigan ako. Sapagkat, mga Kapilipino, the more na kinakausap mo yung na-interview mo, after that, the more na marami ka na chismis, na nalalaman. I don't like chismis. What I like is totoo, yung pakikinabangang usapan. Para pagka ako'y matutulog, ang ganda ng sinabi niya na yung pala ang filosofya ng buhay ay ganito, makadadagdag pala ng 8% sa haba ng buhay ng tao kapag ka ikaw ay laging humahalakhak. See? Mayroon naman na, kaya sa iyo, ako'y natutuwa sapagkat ikaw ay gumawa ng sarili mong kapalaran. You know why? Meron po akong... Apo, go ahead. You know why? Hindi ka dumaan sa audition. In-audition mo sarili mo. See? You made your own fortune. Hindi ka tulad ng mga iba na, kasi itong palad ko, sinasabi ito, hindi ako pwedeng umangat. See? You made your own kapalaran. Kuya Manny, meron po ako ditong in-check o Chinese. Nakilala niya ako, ang sabi niya sa akin, you know what, Gina? You have guts. Sabi sa akin, sabi ko, masarap kaya yon? Sa katunayan, Kuya Manny, yung negosyo ko dati, ang nag-train sa akin sa pagsasalita. Wala na ako doon ngayon, pero malaking bahagi yon nung bakit ako nandito ngayon sa media. Pero marami kang, ibig ko sabihin, makakapulot ka ng pagkain kaisipan. Panoorin mo ng 10 beses ang interview ko sa iyo at malalaman mo kung anong technique ni Calpito. I-apply mo yon. Malalaman mo, ma-analyze mo how I handle an interview. At saka yung paano pagbibitiw ng salita ng isang announcer. Para sa ganon ay maipamamana ko sa iyo. Hindi ko kasi may tuturo. However, ewan ko kung napanood mo yung isa kong show, itinuro ko yung tactic ni Calpito kung paano siya natutong maging announcer na mabilis magsalita, mabilis ang kanyang isip sa salita. Ewan ko kung napanood mo yon. Kung hindi, uulitin ko sa iyo. Napanood mo yon. Technique, training, kung paano maging isang successful announcer. Papanoorin ko po, aking ipinapangako. Papanoorin ko siya. Hindi, very simple lang. Sa umaga, train your tongue. How? Ganyan, Paikutin mo yun. Okay? Training ng dila. Okay? Para mabilis. Ngayon, paano maging pag-train na mabilis naman ang utak? Okay. Pag-gising na umaga, pagkatapos mo i-train, malambot na yung dila mo. Sige nga, subukan mo nga. Okay. Then after that, maglakad ka, paikot-ikot doon sa kwarto mo. I-describe mo lahat ng madaanan mo. Halimbawa, nasa aking kanan ay haligi na kulay brown at sa tabi ng haligi ay ang aking kortina na kulay berde at sa itaas ng kisame ay nakikita ko 3 butiki naglalaro at doon sa lamesa ay nakikita kong baso na wala pang lamang kape at ako'y nandito na ngayon sa harapan. So, i-describe mo yan every day na ginawa ng Diyos na gagawin mo yon. Lahat na makita mo, i-describe mo kaagad. Lahat na makita mo, i-describe mo kaagad. Tingnan mo. In the long run, after naabutin ko ang 50 years old, marami na ang magsisilbing magmamana kay Calpito. Galing. Gagawin ko yan.
Kuya Manny, gusto ko po sa inyo ipakilala ang aking mga guests at ako po sa ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, nandito ako sa Miracle Ministry International Church. Nandito po rin po ang aking pastora, si Pastora Helen Arciaga. Ang aking mga guests po is si Nelson Alcantara at saka si Aldo Enrique. Meron po kaming fundraising din dito para sa simbahan. Papiano po si Nelson Alcantara sa February 15. At kami naman po kayo with you sa Kapuso sa February 16. So ipakilala ko po sa inyo. Okay, very good. Si Okay. Nelson Alcantara. Hindi, magtabi lang kayo dyan. Kaya naman ng aking camera yan. Magtabi kayo dyan. Yan. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. At karangalan na kayo ay makakaugnay ng 72 bansa sa buong mundo na ngayon ay nanonood sa loob ng Facebook. Sisimulan ko ang aking introduction. Bumati po kayo sa ating mga ka-OFW at ka-Pilipino na nasa 72 bansa na ngayon ay nanonood. 72 countries. Go ahead. Okay. Saan po, kung saan naroon kayo, anong country naroon, binabati ko po kayo lahat. Hindi ko alam kung anong nasyon, pero sa lahat ng nasyon na mami-mention nyo ba, binabati ko po kayo at kumusta po kayo lahat dyan. At sana naman ang kabuhayan ninyo, sana naman mabuti kayo kalagayan nyo lahat dyan. Alam po. Ilang taon na kayo? Ilang taon na kayo sa Amerika? Medyo salawit na ang dila natin sa pagtatagalog. Pero sasalawitin ko kayo. Ha? Matagal. Ilang taon na kayo dito sa Amerika? Since 70s. 70s. Kaya nakita ko at na-evaluate yung medyo salawit na ang ating dila. Saan kayo galing sa Pilipinas? Manila. Sa Manila. Oo. Ang inyong usapan sa loob ng inyong bahay ngayon, English na? Siguro yung mga apo ninyo, mga anak ninyo, puro English na, kaya medyo tagilid na ang ating Tagalog. English na ano? May asawa po ako sa Pilipinas, pero Pilipina. Pero nandun pa siya. Ito, may asawa rin ako rito. Puti. Okay. Kaya ang usapan nyo sa loob ng bahay, pati yung bulungan sa madaling araw, ay English na yun. Nakatingin si Gina doon sa sinabi kong kabulungan sa madaling araw. Mukhang naintindihan. You understand that? At nung kayo dumating, 70s dito sa Amerika, diretso na kayo dyan sa Las Vegas. First job ko sa Flamingo Hotel. Casino. Kayo ay nasa entertainment industry or anong pianista. Import ako sa Pilipinas directly from Makati hanggang dito sa Also, pianista na kayo sa Pilipinas nung kayo nagpunta rito sa Amerika. At pagkatapos ay dumiretso kayo sa Las Vegas, pianista ka agad ang napasukan yung trabaho. Opo. Wow, napakaswerte po ninyo na ang line ng inyong field ay agad na naging natuntunan ninyo. Marami mga entertainment na nariyan. Si Miss Lucha ba ang pangalan nun? Miss Lucha, tapos Society of Seven. Kayo po ba ay napasama sa kanila as pianista or sarili ninyo? Hindi po, dahil ibang grupo namin, sila naman si Miss Lucha nasa medyo mataas na level sila. Kami, mga lounge lang kami, lounge. Hindi, pareho pa rin entertainment. Para sa akin yan, walang mataas, walang mababa. Ang pagtingin ko dyan ay pare-parehong talent yan dahil hindi kayo pwedeng humawak ng anumang instrumento kung hindi talagang kakaibang talent. Katulad ko, di ako marunong magpiano, so ibig sabihin ay nasa sa inyo ang talent na yan.
Miss Lucha ay sa pagkanta naman, yun ang kanyang talent. So, iba-iba. Para sa akin ay pare-pareho kayo. Walang mataas, walang mababa. Sa inyong pagbulusok sa Las Vegas, hindi ba kayo nahirapan na sumama sa trabahong yan? Dahil alam ko ay napakahirap ang sumingit sa trabahong entertainment sa Las Vegas. Dahil ang competition very stiff. Mundo ang kalaban mo. Totoo po eh. Pero noong dumating kami dito, iba pa. Noong panahon na yun, iba yun. Medyo wala pang masyadong friction ang mga entertainer. Ngayon, siyempre, yung mga para na-inglit na yun, siyempre, na-inglit sila. Kaya, medyo sa side view na lang kami. yung mga sabihin nyo, yung hindi Amerikano, Pero hindi mabubuo yung kanilang daigdig kung wala kayo na kasama doon sa kanilang grupo. Kaya huwag po ninyo huwag niyong sasabihin na mas magaling sila or mas pare-pareho lamang kayo sa aking tingin. Katunayan sa ba nanggagaling yung mga sinasabing nasa mataas kundi nanggaling sila sa mababa. Dahil yung mga nasa itaas hindi natataas. Yung mga nasa ibaba ang tumataas. Kaya tataas yang si Gina. Kahit nandun sa likod siya ngayon, nakikita ko. Talaga. Kaya kami naman, kung ano yung kailangan gawin mo, ginagawa lang namin. Yeah. Saan po kayo ngayon tumutugtog kung gano'n? Ngayon medyo hindi na ako active. Kasi hindi na ako active kaya kumbaga sa ano na lang. Kung meron dito, meron doon, may gano'n na lang. Hindi ka pareho noon. Ang binabayaran namin bills galing sa pagtugtog. Ngayon ay galing na sa retirement. Galing sa retirement. Pwedeng makautang, ha? Natawa yun nasa likod ninyo. Meron kayong katabi, may katabi kayo na kaagaw ko, isa pa rin sa kaagaw ko sa pagandang lalaki. Pwedeng i-ganon natin yung screen para makita ko yung isang kaagaw ko sa pagandang lalaki. Ayun. Okay. Ayan. Nakita ko. So, mula ko sa inyo, i-switch ko doon sa nasa kabila na portion. Magandang hapon. Pwedeng makilala ko. Ako si Kuya Manny Calpido. Ang buo kong pangalan ay Manuel Calpido. Kapag panahon ng sweldo, ang tawag nila sa akin ay Manny. So, ako si Manny. Sino po sila? Si Aldo Enrique. Si Aldo, okay. Aldo, kumusta ang buhay-buhay natin? Ayos naman po. Ikaw ba ay matagal na riyan sa Las Vegas o kailan lang o saan ka naka-base dito sa Amerika? Nag-migrate ako from the Philippines to dito nasa Canada in 1981. And then in 2000 nag-move kami from Vancouver sa Las Vegas. So mga 10 years ako dito. But then punta naman ako ng Philippines, 2 years ako doon. Doing shows sa Pilipinas. Tapos balik ako ng Canada, ganoon din, mga show, ganoon. Siguro mga 3 years ako ron. And then, ngayon balik na ako dito. I've been here for about 3 months. 3 months. Nabanggit mo ang shows. Ang ibig sabihin ay nasa entertainment industry ka. Opo. Ano ang iyong forte sa entertainment? Singer po ako. I call myself jazz singer dati, pero ngayon hindi na eh. Kasi, nasamahan ko na ng ibang genre din. Nung napunta ako sa Philippines, kasi, there's so many different kinds of,
Medyo puro lang mag-Tagalog ko. Hindi. Okay. Ako naman ay medyo salawit sa English. So, I always do my interview in Tagalog. Para sa ganun ay, sabi nga ni Gina, baka maging malansa akong pating. Tinamaan ako. Talagang mahirap eh. Hindi ko alam hindi ko masyadong matandaan yung malalalim. Yeah, kasi hindi naman yun yung hanap buhay. Ako kasi, ang hanap buhay ko ay announcer. So, lagi kong dinadagdagan ang aking bokabularyo ng ating panitikan. Dahil yan ang aking hanap buhay. Ang hanap buhay mo naman is your business, so it is totally different. Kaya kung medyo salawit na yung mga dila, dahil 81, nasa Canada ka na eh. Ako 82, narito na ako sa Amerika. Pero hindi nagbago ang aking dila dahil itong hanap buhay ko kasi magdaldal. Kaya kinakailangan i-practice ko yun. Yung sinabi ko nga kay Juan na every morning ay pinapractice ko yan para maging karapat-dapat sa aking trabaho dahil kung hindi, maraming magtataka na si Calpito, 48 years na pala sa trabaho niya salasalawit pa ang dila. So, pero alam ko sa inyo na kailanman hindi sasalawit ang dila mo kung ikaw kakanta. Chuck, dahil dyan ang iyong hanap buhay. Yan. Kasi, alam niyo naman sa entertainment, hindi naman pwedeng Tagalog ka ng Tagalog din sa stage. Hindi limited ang mo sa Pilipino lang. So, kailangan i-cater nyo rin sa iba-ibang lahi. So, mga Patisian, pag nag-Tagalog ka, they probably just umalis na lang. Yeah. Kasi hindi maintindihan yung sinasabi. Yung kinakanta ko. So, at saka dito talaga ako sa Pilipinas, nag-artista ako when I was 15, 16 years old. Hindi rin ako nagtagal, so hindi rin naman ako nakilala masyado doon. So, pagdating dito, kailangan, hindi naman sa kailangan, kundi nasanay na rin, kailangan, hindi pwedeng Tagalog ng Tagalog din sa stage. You can't. Hindi ka makukuha. Yeah, that's right. Kung gano'n ang mo. May pin-oriented. May lahi ka ba ni Efren Reyes? Hindi, sino ba yun? Kasi may feature ka. May feature ka dito sa aking screen. At any rate. So, mayroon kang mga songs na i-record, na i-release, CD or DVD or what? Meron. Meron ako sa CD. Meron akong CD. Dati meron akong recorded in the past pero nawala na yung mga yon kasi palipat-lipat kami. So hindi ko na alam kung nasan. Noong kasi hindi pa uso yung YouTube. Hindi pa uso yung mga so hindi na-save yung mga yun eh. It would have been nice kung I still have them. Yung mga original mo. May original ako actually recorded by Anthony Castello. Nung umalis ako ng Pilipinas, supposedly, mag-i-record ko yun, hindi natuloy yun. Pero it's one of those songs na I didn't think naging popular eh. Pero when I was talking to Anthony, sabi niya, no, it's actually one of my favorite. Sinabi niya lang yun para, parang hindi ako naniniwala. Kasi, hindi niya na kinakanta eh. Pag may mga shows siya, hindi niya kinakanta. So, that's a song ni-write ko with Homer Flores. Homer Flores is a musical production director ng ASAP sa Pilipinas. Sino? Yung Homer Flores. Oh, okay. Hindi ko na parang ka-collaborator ko. So, nung 1981, umalis ka sa Pilipinas, wala ka na i-record doon? Wala. Pero nag-writer ako sa mga stage sa theater. So yung mga tape song, a few of them was written by me. One of them was recorded by Aristeo de Mabibas. I don't know. He used to be a famous singer sa Pilipinas. Yeah, alam ko si de Mabibas. Dahil 1977 hanggang 1982 ay hindi sa pagyayabang
walang makatalo sa rating ang aking programa na hawak sa Pilipinas. Kaya lahat ng mga yon ay dumaan sa akin ng mga kanta nila. Freddie Aguilar, Ray Valera, lahat mga yan, nung mga panahon na yan ay dumaan sa akin. As a matter of fact, kapag mayroong guest na mga puti, katulad nila Andy Williams, nila Mac Davis and Mako, bago yan pupunta sa TV station, itinadaan muna sa aking program. Ini-interview ko muna na kahit na nahirapan ako mag-English, ay sa akin, dinadaan ng mga producers. At any rate, dyan ba sa Las Vegas, ay ngayon ka lamang nagpunta riyan? O noon ay namasyal ka na riyan at nakipagsapalaran diyan? O ngayon pa lamang? No, actually, nung lumipat po kami dito in 2000, year 2000, tumira na ako kami dito ng 10 years. Sa Las Vegas? Las Vegas. Because that time, from the period of 2000 up to about 2009, ganon, 2010, marami akong ginawang show dito. Marami akong ginawang show, hindi naman kasing lalaki ng mga, like, Lani Mesalucha, hindi ganyan, no? Pero, enough para makilala ako. Marami akong mga followers dito na hanggang ngayon, nahanap ko pa rin kasi tayo ko nawala dito. So, I'm still looking for those followers. Pero, every single day, may namimit akong bago. At saka yung iba, nakikita ko yung mga dati kong kakilala. Now, 3 months pa lang ako dito. Nag-i-start na ako ulit. Nakilala ko nga si Gina Bay. So, I think it's gonna start again. Ang pakipaghanay sa Las Vegas entertainment world, kailangan ba dyan na ikaw ay pupunta sa mga promoter or paano ang pagsisimula? Para sa ganun malaman ng mga viewers natin, mga OFWs, kung ano ang pagsisimula ng isang entertainer sa Las Vegas. Basta ba pumunta riyan, mag-show na kaagad? O paano sa pagsisimula? Ikaw ba ay mag-a-apply doon sa mga promoter? Ikaw ba ay kinakailangan pa-interview? Paano ang pagsisimula? Katulad nung magsimula ka riyan, ikaw ba ay paano nakapasok dyan? Iba-iba ko kasi ako, I didn't go through promoters or yung mga agent. If you wanna, kung gusto niyo pumasok sa mga, after niyo makapasok sa mga casinos, first of all, you have to form a band. Importante dito, may sarili kang grupo. Ang forte, you have to be able to, kailangan pasayawin mo yung mga tao eh. So dito, ganun ang importante. Ang jazz dito, hindi masyadong, it's not that big compared to LA. Like sila, Charmaine Clamor. Kilala niyo yan? Charmaine Clamor dyan sa LA. Sila, malaki ang viewers, ang fanbase ng mga jazz. Diyan dito wala ho eh. Wala masyado dito. So dito, if you wanna kung gusto niyo makapasok sa entertainment sa mga casino, kailangan you have to know someone sa mga agent, mga promoters. One of them is Steve Bauer. Steve Bauer is really big here. He's one of the biggest promoter dito, agent promoter. I spoke with him, I met with him before. Yun ang sabi niya sa akin, kailangan meron kang sariling grupo. Ang niya sa akin, I really like you kasi ang ganda ng, ang ganda ng projection ng boses mo, gano'n and stuff. Pero it's not enough. It's not enough. So right now, I'm solo ako. Ayoko ring ma-tie up sa mga kasi ayoko yung pareho ng pareho kakantahin ko, ayoko yung pareho tutugtugin ko. Those guys na napapanood nyo sa casino, or every time na makikita nyo, usually pareho lang, yun din ang kakantahin nila. So ako yung one of those entertainers na gusto ko yung first performance, yung first show ko, iba sa susunod. So it's always different. So yun ang gusto kong i-offer. So happy na walang masyadong katulad ko eh. I guess yung closest sa akin would be Jun Polistico. Jun Polistico is now in the Philippines. And he used to be famous. Ako, I'm one of those little guys na parang kahit na matagal na ako,
I've been in the business for so many years na rin, over 20 years. Pero parang bago pa rin ang feeling ko. Kasi every time may kukuha sa akin, parang feeling ko nag-uumpisa ako parati. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Dahil yung mga entertainer na kaya nalalaos, dahil sa akala nila ay nandun na sila. Maganda yung ginagawa mo na tuwing show mo is your last show. Yan ang the best saying ng mga entertainer. The moment na tumindig ka sa tablado, lagi mo isipin, this is my last show. Para sa ganun, pagbubutihin mo ng pagbubutihin. Dahil kung sasabihin mo na just ipawardi-wardi, hindi mo gaano maibibigay yung feelings mo. Ngayon, ang isa kasi sa mabibigyan natin na pinakatitulo ng mga entertainer, lalong-lalo sa mga singers, yung sila ay magkaroon ng CD na palagi ang napapatugtog sa mga TV o radio. Kaya siguro, medyo bigyan mo ng concentration ngayon na magkaroon ko ng isang CD na marirelease para sa ganun ay makatulong sa iyong palagyan. Alam mo, to immortalize your voice, ay kinakailangan merong laging daladala ng iyong mga tagahanga. Yun ay akin lang naman. Meron akong I have one recorded na CD. Nirecord ko ito kasi 4 years ago nung nirecord ko. Pero those are mostly cover songs. Hindi mga original. Although marunong naman ako mag-write ng original. Pero there's it's gonna cost a lot of money to put together yung CD. Compile them in one, let's say mga 10 or 12 songs. It's gonna cost a lot of money. You're probably looking at a minimum of at least $8,000 going up, and that's a minimum. And right now, I don't have the funding for that. Pero kung merong mag-fund sa akin, why not? Ako ay hindi mayaman, no? Hindi ako mayaman. Pero hindi ako mayaman. Okay? Hanggang ngayon hindi ko mabayaran yung aking apartment. Kailan ba ang babayad ko? Sa 8. Kaya pautang, Gina, ha? Hindi ako mayaman. Pero, matutulungan kita na mag-release ng iyong CD. Okay? 3 na ibibigay ko sa iyo na kanta na kinumpose ko. Dagdagan mo na lamang na iba. At yung recording, alam mo, nung nag-release ako ng kanta rito, that was 1992. Ang sabi nila ay mahirap mag-release, pero pinatunayan ko sa mundo na kahit na dyan lamang sa aking may dingding, pwede akong mag-record ng kanta. So, matutulungan kita dito sa aking studio, sa aming studio, ay dito natin i-record. 3 na ang aking bibigay sa iyo na kanta. Ito yung mga original na ako nag-compose. Bibigay ko sa iyo yung isa. Ito ilalaban ko sana sa Metropop noon. Pero, yung nakuha kong singer, nung papunta na kami, yung pala ay TNT, hindi na makabalik dito. Kaya, anong mayroon pang Metro Manila Pop? Bibigay ko sa iyo yung kanta na ito. Hindi ako marunong kumanta, pero pinatunayan ko na marunong ako mag-compose. Ito, tingnan mo ha. Libong palad, isang bitiin, pagdamay sa kapwa, mo'y laging isipin. Libong palad, isang mithi. Libong palad. Patas ang patas yun, patas ang patas. Bla 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 bla. So isa yan na pwede kong may pagbalaki na ibibigay sa iyo na kanta. Okay? Isa, yung Lady Calpiting. Ito ay dedicated sa mga OFWs. At yung isa, Tapat na Pag-ibig. Lahat ay ikaw. Puro mga composition ko yan. So, tutulungan kita. Ito, on the air, na naipangako ko sa iyo, nasa sa iyo na ang pagpa-follow up sa pagtulong sa iyo ng inyong lingkod. Meron ako mga remake. Meron ako mga songs na, English songs na, ginawa ko ng mga Tagalog lyrics. Even though medyo yung English ko, pero marunong ako mag-write ng mga
mga Tagalog na mga lyrics. Very so, good. I was able to yung let's say, who can I turn to? Nagawa ko ng Tagalog yan eh. Ang gagawin natin ganito, para sa ganun ay hindi tayo kasuhan ng pangopya. Dahil dito sa Amerika ay 3 beats, 3 notes. Ay nalalaman yan ng copyright. Kaya pag nag-submit ka ng naulit na 3 notes, ay hindi nila aprobahan ng copyright. So ang gagawin natin ay puro original. Para sa ganoon ay pwede natin ipagmalaki sa mundo. At ang ating market, tignan mo, 8 milyong OFWs. Kung bilhin nila yung aking Lady Calpiting. Kung mayroong Mrs. Robinson, di meron ding Mrs. Lady Calpiting. No, Lady Calpiting. Hindi Mrs. Calpiting, kundi Lady Calpiting. Kompleto na yan. Hindi ko pa yan na-offer kahit kanino. Pero i-offer ko sa'yo dahil sa nakita ko na nariyan ka na rin lamang sa Las Vegas at kailangan makipag-kompetensya riyan. Kinakailangan mayroon tayo i-release. Meron ka i-release na isang mong CD. Nakita ko na medyo, hindi i-recommenda sa akin ni Gina kung hindi, alam mo si Gina, nakita ko, kanyan yan ang isa sa nakita kong isang Maria Clara na napakatibay ang kaloobang lumusong maging sa saan-saan. Nilusong niya ang broadcasting, na wala siyang karanasan. Isipin mo yan, na nilalabanan niya si Calpito. Hindi, I think niya parang ina-idolize niya kayo eh. And I can see hindi ko alam. Natanong niya ako ng Tagalog. Okay. So, yan ang pwede kong maitulong sa iyo, Aldo, no? Tatlo ang okay, ibibigay sa iyo na kanta at dagdagan mo na lamang at dito sa aming studio ay nakahanda para dito natin i-record. At mayroon akong mga kilala rito na mga magaling sa arrangement at sila ang hahawak ng siya na ang papiano, siya ang magagawa yan. Sa katunayan, yung inirelease ko noon na Lahat Ay Ikaw, na bumenta na 15,000 sa loob ng 2 linggo dito sa LA, ay inirecord namin sa harapan ng dingding. Pinatunayan ko sa mundo na ano man ang gagawin ng isang tao, kung talagang gusto niyang gawin, magagawa. Kaya wag mo sasabihin na mahirap mag-release ng kanta, mag-CD. Ang ginawa ko, pumunta ako sa Mexico, doon ko pinagawa yung aking CD. Nung matapos ang... Actually, sumali ako doon sa yung 3 of my songs, sinali ko sa Metro Pop Song Festival. And one of them, yung nga yung nirecord ni Ate Miguel, it's called Daidig Mo, Daidig Ko. And then, meron pang isa yung, basta tatlo yung sinali ko. Ngayon, hindi na kasi ako naka-stay ng Pilipinas, umalis na ako. So, isa lang yung na-record. Yung iba hindi na Pero, marami I wrote a lot of songs. Okay, so doon tayo. Naroon tayo. At nakahanda tumulong ang Utusan.tv para sa ganun ay at least, naghahanap talaga ako ng talent dito sa Utusan.tv. Para at least mayroong kung maipakita sa mundo na through Utusan.tv ay hindi lamang yung project ko na $1 One Factory, hindi lamang yung project ko na pasayahin ng tao, kundi gusto kong patunayan sa kanila na through our Utusan.tv ay mayroon akong may pakikita, may immortalize na talent ng mundo. Isipin mo 8 milyon ang magiging idolo ka ng mga OFW. So naghahanap talaga ako. Marami akong narinig pero hindi ko pa inofera ng ganyan. Kaya Gina, thank you. Kuya Manny, pwede po kaming magbigay sa inyo ng isang number, yung Funny Valentine since it's February, if you don't. Kakanta sila? Magpapiano din po si Kuya Nelson. Sige, okay.
Sige. Sige. At ito ay, ang gagawin ko, ito, ihihiwalay ko. Can we do that, Mark? Can we do that? We will stop from my interview, then we will record this separatedly so that I can put it on YouTube separatedly. Can we do that? What, you wanna stop recording now? Yeah, we will stop here, and then when they deliver the song, we will go ahead and record it separatedly. Are they ready? Ganito ang gagawin ko, no? Para maihiwalay ko itong kanta ninyo. Kaya medyo pag-igihin nyo ng kaunti, ay ihihiwalay ko ito, sarili ninyo doon sa YouTube. Para at least mayroon akong maging record. Yeah, okay. So, bibilang ako. Ready na ba kayo? Ready na po kayo? Dito ka na lang daw. Okay, kung ready na kayo, ay bibilang ako ng 3, then go. Okay, Mark, my director is signaling me now. He's ready. Yeah.